Masusumpungan ang talatang ito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 6. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako nga ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon na kami ay nakakatipon sa iyong pangalan sa dakong ito, sapagkat kailangan ka namin nasambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ang Panginoon na hindi naglilikat ng kanyang biyaya para sa amin. Pinasasalamatan ka namin sa ibayong pagkakataon upang makasalo ka namin sa dakong ito. Ikaw na siyang nagsabing kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. At higit sa lahat, hindi lamang pag kami ay malayang makaharap sa iyo, tumayo sa iyong harapan, at itaas ang aming mga kamay ng pagpupuri, at sampitlayin ng aming labi ang iyong kalwalatian, upang ang aming mga pagpaparangal sa iyo ay pumaylanlang nawang kagaya ng isang masarap na samyo ng insenso sa iyong harapan. Subalit higit sa lahat, ang ibig po namin, Panginoon, sa sandaling ito ay maupo sa iyong banal na paanan, at maupo kaming makinig ng iyong mga salita. Dinggin namin ang iyong tinig, sapagkat ikaw din naman na nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito po ang aming dalangin na pinamamagitan namin kay Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo, purihin ang Panginoon. At minsan pa, napakagandang pagkakataon na tayo'y naririto upang minsan pa'y naway dalawin tayo ng presensya ng Panginoon at siya'y ating makasalo sa dako ito. Ang ating aralin na pagkain ay kabilang sa sunod-sunod na pagtalakay kaugnay ng 7 na patotoo na sinalitang pagpapakilala ni Jesus, ang Kristo, Mesyas na tagapagligtas at ating Panginoon. Mga salitang pagpapakilala kung sino nga itong si Jesus. Napag-usapan na natin sa nakaraan ang mga 6 na 7 na patotoo. Sa 1:6:35 hanggang 48, sinabi ni Jesus, "Ako nga ang tinapay ng kabuhayan." Sa 1:8:12, 9:15, "Ako nga ang ilaw ng sanglibutan." 1:10:7, "Ako nga ang pintuan ng mga tupa." 10:11:14, "Ako nga ang mabuting pastor." Ang ikalima, 1:11:25, "Ako nga ang pagkabuhay na maguli." At 1:15:15, "Ako nga ang puno ng ubas." Sinuli ko itong ika-6 at siyang sinasabi sa 1:14:6, "Ako nga ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Sa pamamagitan ng 7 na pagpapatotoo nito, na sa sinalitang pagpapakilala ni Jesus kung sino nga siya, ay lubhang napakahalaga sa atin ng mga mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat kung tayo ay
nagsasabing inumaangking tayo'y mananampalatayang Kristiyano, napakahalaga na luha ng ating pananampalataya ay kay Kristo Jesus, nating Panginoon. Binibilinan tayo ng 2 Pedro 3:18 na magsilago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo Jesus. Yamang sa atin dito sa kawan ng Panginoon, ang ating batayan na katuruan ay ang relasyon sa Panginoon na mas madalas nating binabanggit na tipanan na ugnayan o covenant relationship. Hindi lamang basta isang relasyon sa Panginoon, kundi tipanan na ugnayan, covenant relationship. At yan ay madalas na nating talakayin. At kung ang relasyon sa Panginoon ang minamahalaga, kinakailangan talaga ang lumago tayo sa pagkakilala. Hinosko sa Grego at Yeda sa Hebreo. Ibig sabihin, yung ating relasyon sa Panginoon ay hindi lamang lumalago ang ating kaalaman, nadaragdagan ang ating kaalaman, kundi pa naman ay napapagyaman lalo ang ating kaugnayan sa Panginoon. At hindi mangyayari yun kung hindi natin lubos na mapagkilala ang ating Panginoon. Ang mga 7 na patotoo ay kagaya ng ating natalakay sa nakaraan, ay mga pagpapakilala ni Jesus kung sino nga siya. Bilang katugunan sa mahabang panahon ng paghahanap ng katanungan, who is this Jesus? Sino itong si Jesus? Sa pamagitan ng 7 na pagpapatotoo, tinako niya mismo sariling inangkin na siya nga ang ako nga, the I am, ego eimi. At kung paano ito'y iniugnay sa pagpapakilala mismo ng Panginoong Diyos. Doon sa Exodo 3:14, nang sabihin ng Panginoon kay Moses ang kanyang pangalan, Eye, Asher Eye. At doon sa Haya o Eye, ay doon naguugat ang pangalang Yahweh. Ang ating aralin pagkain sa araw na ito ay pinamagatang kong di magsisilingon, ayan po, makita nyo, di magsisilingon, di makakaparoon, maliban lamang sa isang paraan. Malapit sa pandinig ang ating paksang pinag-uusapan. Sapagkat meron tayong matandang kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Dito mismo sa talatang batayan, meron ditong nababanggit at iginigiit na meron dakong sinabi na hindi mapaparoonan. Ulitin ko. Sa talatang batayan natin, merong dakong binanggit at iginigiit na hindi mapaparoonan ng sinuman, maliban sa pamagitan ng iisang paraan. Kaya pinamagatan ko itong ating paksang pinag-uusapan, di magsisilingon, di makakaparoon, maliban lamang sa isang paraan. Saan naman itong dakong dito'y tinutukoy at paanong totoong makaparoon doon?
Saan ba yung dakong tinutukoy dito? At paano pa makaparoon doon? Muli kong banggitin ang sinambit na talatang batayan na sinabi ni Jesus sa 1:14 "Ako nga ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama." Sino man ay di makapaparoon sa Ama. Napakagiit po ng binanggit. Kundi sa pamamagitan ko. Pwede sigurong ilagay yung para masundan, yung aralin pagkain. Din sa mapupuna sa mababasa sa talatang batayan, iginigit na sinambit ang ganito, na hindi may sasantabi basta ang halaga ni Kristo Jesus. Sa talatang batayan natin, hindi maaari na basta may sasantabi si Kristo Jesus. Sa usaping ito, batay sa talatang batayan. Ang sabi nga ng unang Pedro 2:7, sa nananampalataya siya'y mahalaga. To them that believe, He is precious. Sa mga mananampalataya, si Jesus ay mahalaga. Datapwat sa hindi nananampalataya, yung hindi nananampalataya kay Jesus, hindi siya mahalaga sa kanila. Bagkus ang sabi, para siyang batong itinatakwil. Para sa kanila na hindi nananampalataya kay Jesus, ay niwawalang kabuluhan at taasang tinatanggihan si Jesus. Kaya tayo, dito sa atin sa kawan ng Panginoon, tayo'y palagi kong binabanggit upang ilarawan natin kung ano itong ating kongregasyon ng Panginoon bilang isang kawan, bilang isang eklesia. Ito'y Christ-centered, si Kristo ang sentro. Bible-based, batay sa Biblia, at Christian Church. Si Kristo ang sentro. Sa panahon natin ngayon, namumutla ang imahe ni Kristo sa maraming mga pagtitipon, kahit na pagtitipong Kristiyano, sapagkat naisasantabi nila si Kristo. Halos hindi na binabanggit si Kristo Jesus. At mas madalas pa nga binabanggit ang Diyos, ang Ama. At yan ang pag-uusapan natin. Sa atin, mahalaga si Kristo Jesus. At yan ay mapapatunayan natin ang katotohanan nito sa mga sumusunod na mga pagtalakay natin. Bakit hindi may sasantabi basta na lamang si Kristo Jesus? Tingnan ninyo ang sinabi. Tanging sinabi, maliwanag. Sa 1:14 na siyang ating talatang batayan, siya nga ang tanging nagsabing, sariling nag-angking, "Ako nga ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Una nating bigyang pansin, maliwanag sa inahayag na meron dakong mababasang mapaparoonan. At dito'y tinutukoy ang mababasang kinaroroonan ng Diyos. Nais kong pansinin muna natin saglit ito.
Sa talatang batayan, merong binabanggit na mababasang mapaparoonan. At ano yung mababasang mapaparoonan? Ang dito'y tinutukoy ang mababasang kinaroroonan ng Diyos. Diba? Kaya ano sabi niya? Dito lalo na, kung mag-uumpisa tayo sa Kabanatang 14 ito at talatang 1, anong sabi riyan? Huwag kayong magulumihanan, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Anong kasunod na sinabi? Sa bahay ng aking Ama ay may maraming tahanan. Sa makatwid, yung pinag-uusapan dito na paroroonan, kasi ang karugtong noon, anong sabi? Sana'y sinabi ko sa inyo, kapag ako'y paroroon at pagka nahihanda ko kayo ng dakong mapaglalagyan, di ba? Ako'y muling babalik. At dadaling kayo upang kung saan ako naroon ay dumoon din naman kayo. Mayroong dakong paroroonan na binabanggit. At ito yung kinaroroonan ng Diyos. Nasaan bang Diyos? Yan ang tanong ni David sa mga awit 116, 2 at 3. Nasaan ang Diyos? Saan nandun ang Diyos? Ang sabi niya, ang Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Sa Hebreo, ang langit ay Shamayim at sa Gregoy, Oranos. Sa unang Kronika, 36:23, Esdras 7:23, Daniel 2:37, ang sabi, itong Panginoon na Diyos, Diyos ng langit, Isaiah 63:15 at Mateo 6:9, ang sabi, ang Ama na nasa langit. Ang Diyos ay nasa mga langit. Unang Hari 8:43, sa langit ang kanyang tahanang dako. Ang tahanang dako daw ng Diyos ay nasa langit. Mga awit 33:13-14, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, mula sa dakong kanyang tahanan, ay tumitingin sa lahat ng nangananahan sa lupa. Maliwanag ang ipinahayag kung saan nandoon ang Diyos. Nasa mga langit. Ang kinaroroonan niya na paroroonan na sinabi ng ating Panginoon yan sa 1:14, 1. Subalit anong totoong mayroong doon? Bagamat napakaraming mga talata na ating maaring mabanggit, mayroon nga tayong isang aralin pagkain na aking ding isinulat na pinamagatan kong pasilip sa langit. Upang kahit papano'y saglit na binuksan ang tabing ng langit sa aklat ng Apokalipsis, sapagkat ang ibig sabihin ng salitang Apokalipsis sa Grego ay apo at kalupsis. Salitang apo, ibig sabihin mga bagay na hindi hayag, hindi lantad, nakakubli, nakatago, at kapag ito'y nagkaroon ng kalupsis o paghahawi ng tabing, makikita kung ano yung nasa likuran at nakatago. Yan ang ibig sabihin ng salitang apo, kalupsis. Kaya sumulat ako ng isang pagkain natin, pasilip sa langit, kasi pinasilip ang langit. Sinasabi kasi ng Biblia na walang sinumang nakarating sa langit. Ngunit,
kahit papano'y pinasilip ang langit. Nasa isang aralin pagkain na rin. Ngunit, tayo'y dito lamang muna sa mismong sinabi ng Panginoon sa 1:14. Ano bang totoong meron doon sa kinaroroonan ng Diyos na mapaparoonan? Bagamat sinabi bandang uli, ay sino man ay di makakaparoon. Pag-usapan kasi natin yun. Kung meron palang ganung pasubali, meron palang ganung binanggit na hindi lahat, hindi maaari, hindi pwede ng sino man ay makaparoon. Ngunit paano maaari na mangyari? Paano po pwede na makaparoon? Doon sa kinaroroonan ng Diyos. Ang Diyos, ang Amang nasa langit. 1:14 ang sabi niya, sa bahay, may tinukoy siyang bahay. Ang ibig sabihin po ng salitang bahay, sa Gregoy oikia, ang ibig sabihin ay tirahan na pinanahanan. Sa bahay ng aking Ama, ay maraming tahanan. Yung saltang tahanan naman doon ay yung saltang mone. Hindi pansamantalang tatahanan, kundi tatahanang magpakailanman. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung babasahin ninyo yung 2 Korintos 5:1, may binabanggit doon isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Hebreo 11:10 ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos, isang lalong magaling na lupain, ang sa langit. 2 Pedro 1:11, tinawag itong isang kahariang walang hanggan. Bagamat inihayag na meron doon na sinabing maraming mapaparoonan na matatahanan. Yung Gregong meno, monay, matatahanan magpakailanman. Bagamat binanggit ito, maraming tahanan doon. Ngunit mayroong mas mahalaga roon. Hindi yung mga tahanang naroon, na paroroonan ang mas mahalaga, kundi ang ipinatatalastas na mas lubha na malaga ay ito. Ang sinabi mismo ng Panginoon sa 1:14, at kung ako'y pumaroon, at ako'y may paghanda, kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Sa makatwid, ang iginigiit ay hindi ang sinabi na mapaparoonan na matatahanan. Meron pang mas mahalaga roon, hindi lamang yung mapaparoonan na matatahanan sa kalangitan, kundi ang sinabi, at ito ang mas mahalaga, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Yun ang mas mahalaga. Yung makasamang Panginoon, kagaya ng sinabi sa inulit itong binanggit sa 1:17-24, ang sabi ng Panginoon, ang ibig ko kung saan ako naroroon, ay dumuong kasama ko. Kagaya yan ang mababasa sa unang Tesalonica 4:17, at sa ganito'y sa Panginoon tayo
magpakailanman. Subalit kapag pinag-uusapan ng langit, ang namumuong larawan kaagad ay yun nga may may bahay at maraming tahanan. At tatahanan magpakailanman. Ngunit hindi ganun basta ang langit. Sapagkat kapag binabanggit ang langit, mapupuna sa mababasa. Pag binabanggit ang langit na mababasa sa Biblia, kagaya ng nakasulat sa Hebreo 9:24, ito'y tumutukoy sa dakong banal sa harapan ng Diyos. Yung salitang harapan ng Diyos doon sa Grego ay prosopon. Ibig sabihin, presensya ng Diyos. Alin ang mas mahalaga? Yung tahanan, natatahanan, o yung presensya ng naroon? Kasi kinaroroonan na tinatahanan. Pag po pinag-uusapan ng langit, hindi basta ang ibig sabihin dako na tinutungo. Kundi ang iginigit ng mga nababanggit ay naroroon doon ang presensya ng Diyos. Mahalaga po yan sapagkat mamaya-maya paliliwanan ko kung bakit. Na yun ang mas mahalaga. Kaya nga, anong sabi ni David sa mga awit 16:11? Nasa kanyang harapan ang kapuspusan ng kagalakan, may kasayahan magpakailanman. There is joy forevermore in the presence of God. Mga awit 140:13, ang matuwid ay tatahan sa kanyang harapan, sa harapan ng Diyos, yung panayam, harapan ng Diyos. Sa Apokalipsis 21:3, paano inilalarawan ang langit, ng kalangitan? Nilalarawan ang kalangitan, ipinatatalos na ang Diyos ay kasamang nananahan, nagtatabernakulo sa mga Kanya. Yun yung langit. Hindi, kasi namihasa tayo doon sa kapag binanggit ang langit, ay namumuo kaagad sa atin yung dakong paroroonan. Bagamat nandun, ang kinaroroonan ng Diyos. Ngunit, ang mas mahalaga sa langit ay ang presensya ng Diyos. Katunayan, kung ating titignan, babalikdan yung sinulat kong aralin pagkain na pasilip sa langit, ang lahat ng kaganapan sa langit, ang lahat ng mga nangyayari doon, alam niyo kung ano? Nakasentro doon sa trono. Yung trono ng Diyos ang ipinakikita. At ang pinakamahalagang ginagawa sa harapan ng trono ng Diyos ay ang ginagawa na pagsamba. Silang nasa harapan ng luklukan ay nagpupuri sa Kanya na nakaluklok. Araw-gabi, at walang pahinga. And they that are before the throne worship Him that sitteth upon the throne. Worship Him day and night, without ceasing. Kaya ang sabi ko doon sa ating aralin pagkain ay sa pasilip sa langit, kung hindi nyo gusto ang sumamba, hindi nyo magugustuhan ang langit. Sapagkat
ang pagsamba sa langit araw-gabi. Araw-gabi, walang pahinga. Kung tayo po dito sa lupa, meron nga, kuminsan nakakatawag din ng pansin, hindi ba? Yung inilalagay sa mga TikTok na yan. Kung hindi ka makapunta sa simbahan na napakalapit, paano ka pupunta sa langit na napakalayo? Ang ibig ko sabihin, kahit na sa pagsamba, kung tayo po ay hindi nananambahan, katunayan, ang sabi ng Biblia lahat ng nandito na ginagawa sa lupa ay anino lamang ng mga naroon. At di ba tinalakay ko na noon kung ano ang Sabat, ano ang mga pista at pamamahinga, Mowed, sa Hebreo at may isa pang salita, nang ibig sabihin ay ensayo. Yung ginagawa na pagpipista ng Israel at ginagawa na pamamahinga o Sabat ay ensayo lamang o paghahanda. Sa mga kapatid, maging yung ating ginagawa na pagsamba dito sa lupa, ay ensayo lang, nagpa-practice lang tayo. Sapagkat ang totoong pagsamba ay sarapan ng luklukan ng Diyos. At kung hindi natin magustuhan ang sumamba dito sa lupa, huwag na po kayong mangarap na pumunta sa langit. Hindi nyo magugustuhan. Sapagkat ang lahat ng bagay na nangyayari sa langit ay doon sa nakaluklok sa luklukan. Ang sentro ng kaganapan sa langit ay doon sa trono. At ang ginagawa ay ang sambahin siya araw-gabi, walang pahinga. Kung nangihimagod tayo sa pagsamba sa Panginoon, tayo nga dito pinaiksi natin ang ating ginagawa na pagsamba. Subalit, kung ito'y hindi natin magawa, baka po hindi nyo gugustuhin ang langit. Hindi ko alam kung may iba pang pupuntahan, na iba na pwede nyong paroonan. Hindi ko na kasi tungkulin na gawain. Pero kung gusto nyo, meron pa yatang impyerno. Parang may naririnig akong ganun na pwedeng opsyon. Kung di nyo magustuhan sa kalangitan, meron yatang impyerno. Meron pang mga tartaro na tinatawag. Kung ano-anong mga pangalan. Naalala ko, di ba, nung matagal ko nang nabanggit yung istorya na ako'y hinanyahan sa isang Baptist Church sa anibersaryo nila dyan sa Smoky Mountain, Paradise Baptist Church, Paraiso. Nagkataon po noon ako'y sumasakay lang ng jeep. Nung may katabi ako, biglang, "Para, Mama," sabi niya. "Diyan ako sa impyerno." Maya-maya may pumara, "Para, diyan ako sa Tartaro." Ayun pala mga pangalan nila doon. Tartaro, impyerno, Paraiso, di ba? Kaya pala yung pupuntahan ko, Paraiso, doon sa kalsadong Paraiso, Baptist Paradise Church. Pero talaga naman ang mga Pilipino, lahat ng bagay ginagawa nilang katatawanan. Pero mong nagulat ako, "Mama, baba na ako dyan, para sa impyerno ako." Pero sa totohanan po, hindi ganun kabiro ang bagay na ito, kung paano hindi kabiro at seryoso ang pag-usapan ng kalangitan.
Kaya ako binabanggit at ginigit, kung anong meron sa langit ay hindi lamang ang dakong paroroonan at kung saan ang kinaroroonan ng Diyos, kundi lubha na mahalaga ang makaharap sa presensya ng Diyos. Dahil yan talagang ibig sabihin ng Panginoon dito at aking paliliwanag maya-maya. Sa 1:14-6, ganito ang binanggit. At magiit na tanging sinabi ni Jesus, sino man, ay di makaparoroon sa Ama, noon at ngayon, hindi kaunti ang tumututol tungkol sa salitang binitawan ni Jesus. Maraming nagsasabi, bakit ganito ang binanggit ni Jesus? Na para bagang wala nang pagkakataon ng sinuman. At lalo pang marami ang tumututol kung idadagdag pa ang pahayag na kundi sa pamamagitan ko. Subalit mga kapatid, tutulan man, hindi maaari na baguhin o baliwalain sapagkat matingkad ang tanging pagkakasabing walang sinuman. Yung walang sinuman sa wikang Grego ay ang salitang odeis. Ibig sabihin talagang lubusang walang sinuman, hindi maaari. Yan talagang ibig sabihin ng Panginoon. Nung sabihin niyang walang sinuman. Na makaparoroon sa Ama. Ito kaya binanggit, hindi lamang yung dakong paroroonan, kundi ang presensya ng Diyos ang pinag-uusapan. Sapagkat nang sabihin niyang makaparoroon sa Ama, ang ginamit talagang salita sa Grego ay erkomai. Ang ibig sabihin ay lumapit o makalapit. Ang ibig din sabihin ay haharap at matanggap. Kaya, ang sinasabi talaga ng Panginoon dito, at ito'y napakalaga, kaya hindi maaaring baliwalahin si Jesus, nang sinabi niyang walang sino mang makakaparoon sa Ama. Hindi lamang ibig sabihin ay walang makakaparoon doon sa kinaroroonan ng Diyos, walang makakaparoon sa langit, hindi lang yon. Kundi yung salitang erkomai ay ibig sabihin, walang makakalapit, o lalapit. Walang makakaharap at matatanggap sa Diyos. Kaya, kung titignan ninyo, hindi maaari na baliwalahin si Jesus. Kagaya ng ginagawa ng marami. Isinasantabi si Jesus. Na parang kaya nilang laktawan si Jesus. Makatawag sila sa Ama, makalapit sila sa Diyos ng ganun lamang, na wala si Jesus. Hindi eh. Sinabi niya, kundi sa pamamagitan ko, but by me. At ang Grego doon ay eimi, ibig sabihin, maliban lang sa akin. Okay? Lubang napakalaga ni Jesus, mga kapatid. Ang Kristo, ang Mesyas ng tagapagligtas sa ating Panginoon. Hindi mo maaring ietsa puwera siya, sabi nga sa Kastila. Dahil sa pamagitan lamang niya, ang sinuman ay makalapit o
o makakalapit sa Diyos, sa pamagitan lamang niya, maaring makaharap o haharap at matatanggap ang sinuman sa Diyos. Kung wala si Jesus, kung buburahin natin si Jesus sa eksena, mawawala siya. Anong sabi niya? Walang makakaparoon sa Ama maliban o kundi sa pamamagitan ko. Upang lalong ito'y maging matibay, mababasa ninyo ang Efeso 2:13-18, nung sabi diyan, sa pamamagitan niya ni Kristo Jesus, tayo'y may pagpasok sa isang Espiritu Sama. Kanginong pamamagitan daw pang magkaroon ng pagpasok, sa Ingles ay yung access. Sa Grego, yun yung prosagoge. Ibig sabihin, kagaya halimbawa noon sa tabernakulo o tolda sa panahon ni Moses at maging ng templo na may mga harang na hindi ka basta makapasok doon sa kabanal-banalang dako sapagkat may tabing na tumatabing, walang sino man na pinapahintulutang makapasok maliban ng punong saserdote. Inilarawan yun doon sa kalangitan kung saan ang kinaroroonan ng Diyos nang sabi, tayo'y merong pagpasok, meron tayong access, ibig sabihin, tayo lamang ay makakalapit at lalapit sa Diyos, tayo'y makakaharap at matatanggap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kaya paano mo mabaliwalayin si Kristo Jesus? Siya ang merong, kumbaga sa usaping mas magaan, nasa kanyang access, nasa kanyang pagbubukas, para makapasok sa harapan ng Diyos. Kaya yan, magandang inilarawan nung nakapako ang ating Panginoon sa krus. At pagkatapos niyang winika, ang kanyang huling wika, hindi ba't sinabi na hapak ang tabing? Kung totoong sinasabi ng mga nagsusuri, alam ba ninyo, kapal nung tabing na yun, nung kortina? Sinasabing ng mga ibang nagsusuri na kung totoo'y ang kapal noon ay halos isang pulgada, isang pie. Ang kapal, ngunit nahapak yun, ang tabing, parang ibinabadya, malaya nang pumasok sa kabanal-banalang dako na kinaroroonan ng Diyos. Mamaya, merong, tingnan nyo para lalo pang titibay itong pinag-uusapan natin. Sa 1:14-3, idugtong ko ito. At anong sabi ng Panginoon? At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Ang ginamit na wikang Grego diyan, ay yung prosagoge, at yung kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, yung parambano. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng salitang parambano? To welcome. Siyang mag-welcome. Hindi kagaya ng mga
Kathangisip na si San Pedro ang sasalubong. At dala-dala pa niyang kanyang manok. Ang Panginoon na nagsabi, doon sa aking ama, sa bahay ng aking amay, maraming tahanan, ipaghahanda ko kayo ng paglalagyan doon. At pag naihanda ko, babalik ako, kukunin ko kayo, upang kung saan ako naroon, ay dumon kayo. At ito sinabi niyang karugtong, hindi pinapansin ng mga talatang ito eh. Katunayan, wala pa tayo sa talatang 6 eh. Talatang 14, sabi niya, ako'y tatanggapin ko sa aking sarili. I myself, ako mismo ang tatanggap sa inyo. Jesus is the welcoming party. Siyang tatanggap. Walang iba. Hindi ka na nga makakapasok maliban sa Kanya. Hindi ka pa matatanggap kung hindi ka niya tatanggapin. Pag tinatalakay ng mga mangaral at nakapagturo ang Juan 14, 1 hanggang 3, lalo na pag may patay, di ba? Binabanggit lang yung paroroonan eh. Dinidiinan lang yung kalangitan kung saan naroroon ang Diyos. At pinangangarap, sapagkat sa Ingles ang pagkakasalan, in my Father's house there are many mansions. Tama naman yun kasi sa Grego, mone. Doon nanggaling yung salitang mansion. Yung nga namang namuhay sa lupa, sa barong-barong, pinangakuan ng mansyon sa langit, yun ang pinagkakawalang pinag-iisipan, yun ang pinangangarapan na mapuntahan, yun ang gustong tahanan at tahanan magpakailanman ang mansyon sa kalangitan. Kinakaligtaan nila at nilalaktawan ang sinabi, hindi ka makakaparoon doon. Sino man, hindi makakaparoon doon. No one cometh to the Father. Walang makakalapit sa Diyos. Walang makakarap sa Diyos. Walang makakaparoon sa kanyang kinaroroonan. Maliban lamang kay Jesus. Kundi sa pamagitan kong sabi ni Jesus. At isipin ninyo, hindi lang siyang parang magiging pintuan sa kalangitan, sa kinaroroonan ng Diyos, ay bantay pinto pa. Siya bang nasa pintuan, kagaya, naalala ninyo sa Mateo 7, naalala ninyo ang mga talinhaga. Ang Panginoon nagsabi, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo. May mga pinagsaran ng pintuan. Sino bang may hawak ng susi? Maging ng Hades at ng kamatayan. Sa Apokalipsis, walang iba kundi si Jesus. Maging sa kalangitan, ang tatanggap sa sino mang paroroon ay si Jesus, na ating Panginoon. Ay iba lumalaktaw eh. Dumidiretso sa Ama. Ang binabanggit ang Ama. Pumaroon sa Ama. Mapa sa Diyos. Mapa sa kinaroroon ng Diyos. Ay hindi pwedeng laktawin ito eh. Itong si Jesus. Una, makakapasok lamang sa pamagitan niya
sa kinaroroonan, mapaparoon sa kinaroroonan ng Diyos sa pamamagitan niya. At siya rin ang tatanggap. Baka doon pa lang sa bungad ng pintuan sasabihin at paglalapatan kayo ng pinto at sabihin, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya tayo, dito sa kawan ng Panginoon, binibigyan natin ng lubhang kahalagaan ng relasyon sa Panginoon. Sapagkat kung wala tayong kinalaman, wala tayong kaugnayan sa Panginoon, kay Kristo Jesus nating Panginoon at Pagkas. Paano kayo paroroon sa kinaroroonan ng Diyos? Kung hindi nyo kikilalanin, kung hindi nyo tatanggapin na si Jesus. Anong sabi ng unang Timoteo 2:25? Ang isang tagapamagitan sa Diyos at tao. Yung Grego doon, yung mesites, ibig sabihin, yung dalawang panig, ang Diyos at ang tao, na hindi nagkasundo, nagkaroon ng pagkakaalit, ang sabi ng Biblia. Ang namagitan ni Jesus upang magkaroon ng reconciliation, ng peace and reconciliation, ng kapayapaan at ng pagkakasundo. Kaya kung hindi dadaan kay Jesus, hindi makakaparoon ang sino man sa kinaroroonan ng Diyos. Sasabihin niyo ba, wala na bang ibang daan? Wala na bang ibang paraan? Kinalulungkot kong sabihin, wala. Sapagkat magkita ang sinabi ng Panginoon, walang sino man, di makakaparoon, kundi sa pamamagitan ko. Bakit ba kayang sariling angkinin ni Jesus ang salitang binitawan? Bakit kayang sariling angkinin niya na sa pamagitan lamang niya upang ang sino man ay mangyaring makarating sa Diyos? Na pinatatalos, wala ngang iba, siya nga lamang si Jesus ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas ng Panginoon. Bakit? Ano sinabi ba niya? 1:13. Siya nga ang nanggaling sa langit. At bilang nanggaling sa taas, siya ay sumasaybabaw sa lahat. Sa 1:31. 1:6:38, 46, 51, 58. Siya ang bumaba mula sa langit. Hindi sang sino may nakakita sa Ama. Walang nakakita sa Ama. Kundi yung nanggaling sa Diyos, siyang nakakita sa Ama. O, doon pa lamang sabihin natin, gusto natin pumunta sa Ama, sa Diyos, kung saan siya naroon. Wala nakakita sa Ama, kundi lamang itong ang anak na si Kristo Jesus. 1:8:23, siya'y tagay-taas, hindi taga-sanglibutan. 1:6:62, ang umakyat sa kinaroroonan niya ng una. Efeso 4:10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalitan. 1:8:42, siya ay nagmula at nanggaling sa Diyos. 1:13, siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. 1:16, 17, 18, nagbuhat siya sa Ama at naparito sa sanglibutan. Muling iniwan niya ang sanglibutan at siya'y naparoon sa Ama. Kaya talagang walang ibang ni makapagpapakilala, ni makapagpapakita sa Ama, ni makakaparoon doon sa kinaroroon ng Ama, kundi talagang sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sila nakakita sa Diyos. Sinasabi.
At siya lang nagpakilala sa Diyos. Tingnan ninyo yung sinabi ng 1:18, walang nakakita kailanman sa Diyos. Ang ibig sabihin ng nakakita doon ay orao, na ibig sabihin wala na nakakita, walang kaalaman, walang karanasan ng sino man tungkol sa Diyos. Si Kristo Jesus siyang nagpakilala sa Kanya. O kaya kung wala si Kristo Jesus, paano nakilala ang Diyos? Paano nakilala ang Ama? Kaya hindi maaaring isang tabi si Kristo Jesus, kagaya ng ginagawa ng marami. Tawag sila ng tawag sa Ama. Paano naman tinatawagan na hindi nila kilala? Makikilala lamang yung Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus. 1:14-7. Kung kayo, ako'y nakikilala ninyo, ang sabi niya, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo si Jesus, makikilala ninyo yung Ama. 1:14-8. Sinabi sa kanya ni Felipe, kaya ito na ang nangyari. Dahil dito sa lahat ng mga pinagsasabing ito, sabi tuloy ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At kung maipakita mo sa amin ang Ama, sukat na. 1:14-9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaw ng panahon ako inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Kolosas 1:5, na siya si Kristo Jesus ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung eikon sa wikang Grego, walang nakakita sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita, ang sabi. Ngunit si Kristo ang naging larawan. Siya ang kalarawan, siya ang kinatawan ng Diyos. Kaya sabi niyo, pag nakita niyo ko, nakita niyo Diyos. Lalo pa sigurong tututo lang marami sa sinabi niya sa 1:30, ako at ang Ama ay iisa. Pinagtatalunan po ito, pero tinignan ko sa wikang Grego, yung iisa doon, ang ibig sabihin, iisang bilang, iisa lamang. Sa mga bagay na ito na sinalita ng Panginoon, bandang uli ang sabi niya, magsisampalataya kayo sa akin. Anong sasampalatayan? Na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sumampalataya kayo sa Diyos, ang sabi niya, sumampalataya din naman kayo sa akin. Tingnan po ninyo yung bigat ng mga pangusap na yan. Na hindi may tsapuera si Jesus, hindi mo maaaring mabaliwala. Tignan ninyo, Hebreo 4:14-16, Hebreo 10:19-20, anong sabi? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ibig sabihin, malaya na makalapit sa luklukan ng Diyos, sa trono ng Diyos, sa kinaroroonan ng Diyos. Kasi nga, ang sabi kanina sa Efeso 2:13-18, sa pamagitan ni Kristo Jesus ay mayroon tayong pagpasok sa isang Espiritu Sama. Mayroon tayong access. Malaya na makapasok sa dakong banal.
At sa Hebreo 10:19, sabi, may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng daang bago. There's a new way. Merong bagong daan papunta sa Diyos, hindi dating daan. Wala nang dating daan, lipas na. Bagong daan na ang sinasabi na makapasok sa harapan ng Diyos. There's a new and living way. The old path has passed away. Yung dating daan sa Jeremias pa yun, sa lumang tipan. Sa bagong tipan, may bagong daan. Pagpasok sa kinaroroonan ng Diyos, at ito'y sa pamagitan ni Kristo Jesus. Siya ang bagong daan. Wala nang iba pa. Kaya nga yung ating aralin pagkain, pinamagatan kong, di magsisilingon, di makakaparoon. Kung hindi kayo lilingon kay Jesus, kung hindi si Jesus ang inyong babalikdan, kung hindi si Jesus ang inyong titignan. Kagaya ng sinasabi ng Hebreo 12:2, look unto Jesus. Si Jesus ang masdan nyo. Si Jesus ang tingnan nyo. Pag hindi nyo nilingon si Jesus, hindi kayo makakaparoon sa kinaroroonan ng Diyos. Di magsisilingon, di makakaparoon sapagkat maliban sa isang paraan, si Kristo Jesus. Kaya, upang ang lalong totoong hindi maaari na si Kristo Jesus ay mawalang halaga, sa sino mang nagnanasang ibig, makalapit na lubos sa Diyos, at maparoonan ang kinaroroonan ng Diyos, lubos na magit na sinambit ni Kristus anang nagwika, ako nga ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Pansamantala po ako magtatapos dito. Hindi pa natin talagang tinatalakay yung 1:14, yung sinabi niyang, ako nga ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bakit iginigiit na si Jesus, siya nga lamang ang daan? Bakit iginigiit na siya lamang ang katotohanan? Bakit iginigiit na siya lamang ang buhay? At wala nang iba pa. Loobin ng Panginoon, tatalakayin natin sa ibang pagkakataon ng bagay na ito. Naanyaya ang aking isipan sa pagsusulat itong aklat, itong aralin pagkain, sa mga unang talata, 1:14, 1 hanggang 5. Kasi hindi tinatalakay na mas malinaw. Mas maintindihan lamang kasi natin kung bakit iginigiit na siya ang daan, na siyang katotohanan at siyang buhay. Kapag naunawaan natin yung mga naunang mga talata. Kung bakit di sino man ay hindi makaparoon, kung saan man kinaroon ng Diyos, kung hindi sa pamagitan lamang niya. Makita natin, hindi lamang sapagkat siya ang bagong daan patungo sa kinaroroonan ng Diyos. Hindi lamang sa pamagitan niya ay merong pagpasok, ibig sabihin makapasok ka sa loob kung saan ang naroon ng Diyos. At makaharap ang Diyos, at hindi lamang basta makaharap, kundi matanggap ka sa kanyang harapan. Mayroong kang dadaanan na sa pintuan, nakabantay, sapagkat yun ang sumasalubong sa mga pumapasok. At makita natin, lalo pang pinatingkad ng nasusulat ang bagay na yan. Hindi ba't
Naririyan ang 2 talinhaga. Ang talinhaga ng 10 dalaga. At yung winika niya, hindi lamang sa Mateo 7:21-23, kundi Mateo 25:1-3. Paalala sa atin at sa lahat, mahirap pong mapagsarahan kayo ng pintuan. Sapagkat kapag ipininid ng pintuan, kumakatok man, tumatawag, Panginoon, Panginoon, papasukin kami. Ngunit ang sabi ng tinig na sa kabila ng inilapat na pintuan, magsilayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Mga kapatid, kaya napakalaga ang ating batayan na katuruan sa kawan ng Panginoon, ang relasyon sa Panginoon. Sapagkat napakalaga na tayo'y merong kaugnayan, may kinalaman kay Kristo Jesus, nating Panginoon. Upang kung gustuin man natin, naisin man natin na maparoon sa kinaroroonan ng Diyos. O kahit na hindi sa kinaroroonan ng Diyos, kahit na makalapit lamang sa Diyos, hindi mangyayari kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon at ating tagapagligtas. At lalo pang titingkad yan kapag inisaysa nating pag-uusapan sa susunod na pagkakataon na siya nga ang daan, na siya nga ang katotohanan, na siya nga ang buhay. Pansamantala, hanggang dito muna tayo sa ating aralin na pagkain. Ang gusto nating ipabatid at paalala sa lahat, ang hindi magsisilingon, hindi makakaparoon. Lumingon kayo kay Jesus. Lingunin ninyo siya. Tingnan ninyo siya. Makikita ang Diyos, makikilala ang Diyos kay Kristo Jesus. Yun yung larawan. Yun yung wangis. Yun yung kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Walang nakakita sa Diyos. Walang nakaparoon nakaparoon sa langit. Ngunit sa pagbaba ni Jesus, siyang larawan ng Diyos. Ang nakakita sa Kanya, nakakita sa Diyos. At hindi makakaparoon doon sa kinaroroonan ng Diyos, maliban sa pamagitan niya. Tayo po'y yumuko at manalangin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pagkakataon na Ikaw ay nangungusap sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Upang kahit kami na magsipaglago kami sa pagkakilala kay Kristo Jesus naming Panginoon at aming tagapagligtas. Yamang siya ang mahalaga sa amin na mga nananampalataya. Napakahalaga na lalo naming makilala siya. At sa pamagitan ng mga 7 patotoo na nagpakilala siya sa pamagitan ng mga panalitang ako nga, nawa makabot kami sa pagkakilala ng lubusan sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sapagkat hinahawi mo ang tabing upang makita namin at makilala si Jesus. Na sa pamagitan lamang niya
ay makita at makilala ang Diyos sa pamagitan lamang niya, ay makaparoon sa kinaroroonan ng Diyos. Basbasan mo po ang bawat sa pakikinig ng iyong mga salita, kagaya ng iyong sinabi. Na higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa